Hindi ka ba marunong tumingin sa dinadaanan mo? Ang matinis na boses na yon ay parang kidlat na gumuhit sa maingay na paradahan ng Imperial Academy. Automatikong napayuko si Clara Reyes, kasabay ng mahigpit na pagkapit sa kamay ng kanyang 8 taong gulang na anak, si Leo. Sa harap nila, nakatayo si Ginang Sandoval, nakapamiwang, at ang mamahalin nitong sapatos ay may bahid ng putik. Putik na galing sa sapatos ni Leo. "Sorry po, ma'am. Pasensya na po." Halos pabulong na sabi ni Clara. Hinihila si Leo sa kanyang likuran. Naramdaman niya ang panginginig ng bata. "Sorry? Anong magagawa ng sorry mo?" Itinuro ni Ginang Sandoval ang sapatos. "Alam mo ba kung magkano ito? Baka katumbas na ng isang buong taon na sahod mo bilang..." "Ano nga ba ulit ang trabaho mo dito?" Tagalinis." Bawat salita ay parang sampal na dumadapo sa pisngi ni Clara. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata at ang mga tingin ng ibang mga magulang na nagsusunduan din ng kanilang mga anak. May iilang naawa, pero karamihan ay tila nanonood ng isang palabas. "Pasensya na po talaga, Ginang Sandoval. Babayaran ko na la..." "Huwag mo akong mahawakan." Malakas na sigaw ng Ginang ng akmang hahawakan ni Clara ang braso nito. "Hindi lang ang sapatos ko ang problema dito. Ang problema ay ang mga taong katulad ninyo na hindi alam kung saan lulugar. Dito pa talaga nag-aral ang anak mo? Sa tingin mo ba nababagay siya rito?" Tumingin si Ginang Sandoval sa batang si Leo na pilit nagtatago sa likod ng ina. Isang batang hindi man lang makilala kung sino ang ama. Isang anak sa labas. Doon gumuho ang mundo ni Clara. Hindi na ang putik sa sapatos, hindi na ang kanyang trabaho. Ang pagkatao ng kanyang anak ang niyuyurakan nito sa harap ng maraming tao. Nais niyang sumigaw, nais niyang lumaban. Pero ang mga salita ay nanatili sa kanyang lalamunan. Ang tanging nagawa niya ay yakapin si Leo ng mahigpit na para bang kaya siyang itago ng kanyang munting katawan mula sa masasakit na salita. "Tama na yan, Adela," sabi ng isang ina, ngunit sinamaan lang ito ng tingin ni Ginang Sandoval. Sa di kalayuan, nakita ni Clara ang school principal na papalabas ng gusali. Nagtama ang kanilang mga mata. Umiwas ito ng tingin at mabilis na naglakad papunta sa sarili nitong sasakyan. Walang tutulong sa kanila. Sa mundong ito, sila lang ni Leo. Hinila niya ang kanyang anak, palayo sa mapanghusgang mga mata, palayo sa babaeng sumira sa kanilang araw. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Tahimik sila sa loob ng kanilang maliit na staff house, sa gilid ng malawak na lupain ng mga Imperial. Tahimik habang kumakain ng hapunan. Masyadong tahimik. Pinagmasdan ni Clara si Leo habang tinutusok-tusok lang nito ng tinidor ang kanyang pagkain. Ang dating masayahing mga mata nito ay balot ng kalungkutan. "Anak, kumain ka na," malambing niyang sabi. Umiling lang si Leo. "May problema ba sa school kanina, bukod doon sa nangyari kay Ginang Sandoval?" Muli, umiling lang ang bata. Hinawakan ni Clara ang kamay nito. "Anak, kahit anong sabihin nila, huwag mong papansinin. Mahal na mahal ka ni Inay, okay? Ikaw ang pinakamatalino at pinakamabait na bata sa buong mundo." Biglang binitiwan ni Leo ang tinidor. Tumingala ito sa kanya at sa mga mata nito ay may isang tanong na matagal nang kinatatakutan ni Clara. "Inay?" Mahinang sabi nito. Nanginginig ang boses. "Pagkakamali po ba ako?" Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Clara. Niyakap niya ang kanyang anak ng buong higpit. "Hindi, anak. Hinding-hindi ka pagkakamali. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko." Ngunit habang yakap niya ang bata, alam niyang hindi sapat ang kanyang mga salita para punan ang isang pagkukulang na paulit-ulit isinasampal sa kanila ng mundo. Sa gitna ng kanilang pag-iyak, tumunog ang cellphone ni Clara. Isang email galing sa eskwelahan.
Binuksan niya ito, umaasang isa lang itong ordinaryong anunsyo. Ngunit ang mga salitang nabasa niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpalamig sa kanyang buong katawan. Subject: Urgent announcement. Imperial Academy's annual Father's Day celebration. To all parents and guardians, please be advised that the upcoming Father's Day event on Friday is a mandatory activity for all students. Each student is required to be accompanied by their father or a chosen father figure for the day's special presentation. Thank you. Nabitawan ni Clara ang cellphone. Napatingin siya kay Leo na nakayakap pa rin sa kanya. Walang kamalay-malay sa bagong unos na paparating. Mandatoryo. Kinakailangan. Paano? Saan siya hahanap ng ama para sa kanyang anak? Ang salitang mandatoryo ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Clara buong gabi. Hindi siya nakatulog. Bawat pikit ng kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang malungkot na mukha ni Leo. Kailangan niyang gumawa ng paraan para sa kanyang anak. Kinabukasan, pinalakas niya ang kanyang loob. Maaga siyang nagtungo sa opisina ng prinsipal, dala ang isang maliit na pag-asa. Naunawaan naman siguro ng isang guro ang kalagayan ng isang bata. Magandang umaga po, Mr. Ramirez. Bati niya ng may paggalang. Ang prinsipal, isang lalaking nasa katanghalian na ang edad at may manipis ng buhok, ay hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa mga papeles na kanyang binabasa. Yes, Mrs. Reyes, what is it? Gusto ko po sanang makiusap tungkol sa Father's Day event. Nanginginig ang boses ni Clara, ngunit pinilit niyang ituloy. Alam niyo naman po ang sitwasyon namin. Si Leo po, wala po siyang ama na makakasama. Sa wakas, nag-angat ng tingin si Mr. Ramirez. Ngunit ang mga mata nito ay malamig, walang emosyon. I understand your situation, Mrs. Reyes, but this is school policy. It's a mandatory event. Pero sir, pagpupumilit ni Clara, hindi po ba pwedeng ma-excuse si Leo? Kahit po sa araw na yun lang, masasaktan lang po ang anak ko. Bumuntong hininga ang prinsipal at sumandal sa kanyang upuan. Clara, you have to understand. Ang Imperial Academy ay hindi isang ordinaryong eskwelahan. We have standards to maintain. At ang pamilya Sandoval, sila ang isa sa mga pinakamalaking benefactor ng eskwelahan. Hindi natin sila pwedeng i-disappoint. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Clara. Ang pakiusap niya ay hindi tungkol sa pulisiya. Ito ay tungkol sa pera at kapangyarihan. At sa laban na yon, alam niyang talo na siya bago pa man magsimula. Salamat po sa oras ninyo, sir. Sabi niya, kahit ang gusto niyang sabihin ay wala kayong puso. Lumabas siya ng opisina na parang hinahabol ng sariling anino. Ang maliit na pag-asa na dala niya kanina ay tuluyan ng naglaho. Ang mga sumunod na araw ay naging impyerno para kay Leo. Ang pangapi ni Ginang Sandoval ay naging mas tuso. Hindi na siya sumisigaw. Sa halip, ginamit niya ang kanyang impluwensya. Kinukumbinsi niya ang ibang mga ina na iwasan si Clara at Leo. Sa oras ng recess, habang naglilinis si Clara sa hallway, natatanaw niya mula sa malaking bintana ang kanyang anak sa schoolyard. Nakaupo si Leo sa isang bench mag-isa. Binubuksan ang kanyang baunan habang ang ibang mga bata ay masayang naglalaro at naghahabulan. May isang batang lalapit sana sa kanya, ngunit mabilis itong hihilahin ng ina nito palayo. Tila lumiliit ang kanyang anak sa bawat araw na lumilipas. Ang dating sigla sa mga mata nito ay napalitan ng isang permanenteng kalungkutan. Isang gabi, habang pinagmamasdan niya si Leo na mahimbing na natutulog, bumalik sa alaala ni Clara ang gabi kung kailan nagsimula ang lahat. Ang gabing nagpabago sa kanyang buhay magpakailanman. 8 taon na ang nakalipas. Naalala pa niya ang lambot ng mamahaling kumot sa silid ni Marco Imperial. Ang amoy ng kanyang pabango. Ang init ng kanyang mga yakap. Isang gabing puno ng mga pangarap.
Ngunit naalala rin niya ang nangyari pagkatapos. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Marco, narinig niya itong kausap sa telepono. Isang business call, akala niya. Pero ang mga narinig niya ay bumasag sa kanyang puso. Yes, Dad. I understand. The merger is important. Oo. Aayusin ko ang lahat para sa arranged marriage. She's from a good family. A valuable asset. Wala dapat maging abala. Isang abala. Iyon lang pala siya. Isang pagkakamali. Isang abala sa mga plano ng isang makapangyarihang lalaki. Sa gabing iyon, habang tulog si Marco, tahimik siyang umalis. Dala ang isang sikretong nagsisimula ng mabuo sa kanyang sinapupunan. Umalis siya, hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa pag-aakalang pinoprotektahan niya si Marco mula sa isang pagkakamali. Ang alaalang iyon ay nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Pinunasan niya ang luhang dumaloy sa kanyang pisngi. Kahit anong sakit, tama ang naging desisyon niya. Hindi sila tatanggapin sa mundo ni Marco. Kinabukasan, umuwi siya mula sa trabaho na may dalang pagod at bigat sa dibdib. Mula sa labas, narinig niya ang isang kakaibang katahimikan. Leo? Anak? Nandito na si inay. Tawag niya. Walang sumasagot. Kinabahan siya. Mabilis niyang tinungo ang kwarto ng anak. At doon, nakita niya ang isang tanawing halos ikaguho ng kanyang mundo. Nakaupo si Leo sa sahig, umiiyak ng tahimik. Sa paligid niya ay nagkalat ang mga pira-piraso ng papel, mga pira-pirasong galing sa isang drawing na ginawa nito para sa isang school project, isang drawing ng isang masayang pamilya. Pero ang bahagi kung nasaan ang ama, iyon ang pinunit niya ng pinung-pino. Tumingala si Leo sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha at galit. Ayoko na pong pumasok. Sigaw nito, ang munting boses ay basag. Ayoko na. Ikinahihiya ko na wala akong ama. Ikinahihiya ko ang sarili ko. Napaluhod si Clara. Niyakap niya ang kanyang anak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya alam kung anong salita ang sasabihin para ayusin ang isang pusong sinira ng mundo. Sa tuktok ng pinakamataas na gusali sa Makati, sa loob ng isang opisina na mas malaki pa sa bahay ni Clara, nakaupo si Marco Imperial. Ang kanyang mundo ay gawa sa salamin, bakal at mga numero. Mula sa kanyang bintana, tanaw niya ang buong syudad, isang kaharian na binuo ng kanyang pamilya sa loob ng maraming henerasyon, at siya ang hari. Out of the 10 proposals, 7 ang bagsak, 2 ang mediocre, 1 lang ang pumasa sa standard ko. Malamig niyang sabi sa mga taong nakaupo sa paligid ng mahabang conference table. Ang bawat isa sa kanila ay mga top executive ng Imperial Corporation. Ngunit sa harap ni Marco, lahat sila ay parang mga estudyanteng pinapagalitan. Ang ayoko sa lahat ay ang magsayang ng oras. Ulitin niyo ang lahat ng ito. I want new, innovative ideas on my desk by tomorrow morning. Dismissed. Walang umimik. Isa-isa silang tumayo at tahimik na lumabas ng silid. Ganyan si Marco Imperial magpatakbo ng kumpanya. May bakal na kamay at walang puwang para sa pagkakamali. Naiwan siyang mag-isa sa malamig na conference room. Minasahe niya ang kanyang sentido. Ang bigat ng isang imperyo ay nasa kanyang mga balikat. Pagbalik niya sa kanyang pribadong opisina, ang unang bumungad sa kanya ay ang isang malaking litrato ng kanyang ama. Ang yumaong si Don Ricardo Imperial. Isang paalala ng legasiyang kailangan niyang protektahan. Umupo siya sa kanyang leather na upuan at binuksan ang isang maliit na drawer sa kanyang mesa. Mula roon, kinuha niya ang isang lumang litrato. Hindi naka-frame at may tupi na sa mga gilid. Litrato ng isang binatang lalaki. Mas bata sa kanya, may ngiting abot-tenga at may mga matang puno ng buhay. Si Miguel, ang kanyang kapatid sa ama. Isang multo mula sa kahapon, isang sugat na hindi kailanman naghilom. Naalala ni Marco ang mga araw na palihim niyang
Pinupuntahan si Miguel sa maliit nitong apartment. Dahil si Miguel ay isang anak sa labas, hindi ito kailanman kinilala ng kanilang ama. Lumaki itong tinutukso, hinuhusgahan, at laging kulang. Kuya, sabi ni Miguel sa kanya isang beses, balang araw, gagawa ako ng sarili kong pangalan para kahit hindi nila ako tawaging Imperial, ipagmamalaki pa rin ako ni Itay. Pero hindi na dumating ang araw na yon. Sa edad na 20, sumuko si Miguel. Sumuko sa bigat ng pagiging isang pagkakamali sa mata ng lipunan. Binalik ni Marco ang litrato sa drawer at marahas itong isinara. Ang sakit at pagsisisi ay nandoon pa rin. Sariwa na parang kahapon lang nangyari. Pinagsisihan niyang hindi niya na ipagtanggol ng husto ang kanyang kapatid. Tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Boses yun ng kanyang executive assistant, si Sandra. Sir, your afternoon reports are ready. Bring them in. Maikling sagot niya. Pumasok si Sandra, isang babaeng nasa 30 anyos, mahusay at laging diretso sa punto. Inilatag nito ang mga folder sa mesa ni Marco. Financials are stable. Marketing projections are up by 5% and may isang maliit na issue sa Imperial Academy. What is it? Tanong ni Marco, hindi man lang nagangat ng tingin mula sa binabasang ulat. Isang kaso ng bullying, sir. A mother reported that her son is being singled out by another parent, a certain Mrs. Adela Sandoval. Sandoval? Napahinto si Marco. As in Sandoval Construction? Yes, sir. They are one of the school's biggest donors. Pumuntong hininga si Marco. Mga problema ng mayayaman. Let the school board handle it. That's what they're paid for. Akmang tatalikod na si Sandra, ngunit huminto ito. Sir, may isa pa pong detalye. Tila nag-aalangan itong sabihin. What is it, Sandra? Iritadong tanong ni Marco. The boy being bullied. He's the son of one of our housekeepers. Si Clara Reyes po. Sa pagkarinig ng pangalang iyon, isang bagay na matagal nang natutulog sa alaala ni Marco, ang biglang nagising. Clara Reyes. Isang mukhang mahiyain. Mga matang laging nakayuko. Isang gabing malambot at mainit. At isang paglisan na biglaan at walang paalam. Napatigil siya. Ang mga numero sa report na nasa harap niya ay biglang naglaho. Sa isang iglap, bumalik siya sa gabing iyon. 8 taon na ang nakalipas. Sir? Tanong ni Sandra. Napansin ang biglaang pananahimik ng kanyang amo. Mabilis na umiling si Marco. Pilit winawaksi ang alaala. It doesn't matter. I told you. Let the school board handle it. Pero kahit pilit niyang ibinabaling ang atensyon sa trabaho, ang pangalan at ang mukha ni Clara Reyes ay nanatili sa kanyang isipan. Buong araw, hindi maalis sa isip ni Marco ang pangalang Clara Reyes. Isang istorbo. Isang maliit na bagay na gumugulo sa kanyang maayos at kalkuladong mundo. Sinubukan niyang ibaling ang atensyon sa mga mergers at acquisitions, sa mga stock market trends, ngunit pabalik-balik ang pangalan sa kanyang utak. Sandra, sabi niya sa intercom, ang boses ay mas miyag. Mas mababa at mas seryoso kaysa kanina. Gusto kong makita ang security footage ng insidente ng bullying sa Imperial Academy. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan sa kabilang linya. Po, sir, are you sure? The school board is already... I don't remember asking for your opinion, Sandra. I want to see the footage. Now. Send it to my computer. Yes, sir. Right away, sir. Ilang sandali pa, isang video file ang lumitaw sa screen ng kanyang malaking computer. Sa isang click, nagsimulang umandar ang isang silent film ng kalupitan. Ang unang eksena ay sa paradahan. Nakita niya ang isang pamilyar na babae. Si Clara, na nakayuko habang sinisigawan ng isang babaeng halatang mayaman at arogante. Nakita niya ang isang batang lalaki na nagtatago sa likod ng ina nito. Sa una, pinanood niya ito nang may malamig na detachment. Isa lang itong ordinaryong alitan. Pagkatapos ay ipinakita ang mga footage
mula sa schoolyard. Ang parehong batang lalaki nakaupo sa isang bench mag-isa. Ang ibang mga bata ay tila umiiwas sa kanya. Walang lumalapit, walang nakikipaglaro. Isang isla ng kalungkutan sa gitna ng isang karagatan ng kasiyahan. May isang eksena kung saan sinadya siyang banggain ng isang mas malaking bata na halatang anak ni Ginang Sandoval. Natumba ang bata, natapon ang dala nitong libro, walang tumulong sa kanya. Mag-isa siyang tumayo, pinagpagan ng sarili at tahimik na pinulot ang kanyang mga gamit. Hindi iyon ang nagpatigil kay Marco. Ang nagpatigil sa kanya ay ang sandaling nag-angat ng tingin ng bata, direkta sa kamera. Tila hindi nito alam na may nanonood, ngunit sa isang saglit, ang mga mata nito, mga matang puno ng luhang pinipigilan, ngunit may bakas, ng hindi pagsuko, ay tumagos sa screen at bumaon sa puso ni Marco. Sa mga matang yon, hindi si Leo ang nakita niya. Nakita niya si Miguel, ang kapatid niya, ang parehong kalungkutan, ang parehong pag-iisa, ang parehong pakiramdam na ikaw ay isang pagkakamali sa mundo. Isang alaala ang biglang sumabog sa kanyang isipan. Si Miguel, 16 na taong gulang, umuwi na may pasa sa mukha. "Kuya," sabi nila, "basura lang daw ako, anak ng kabit. Hindi dapat ako nabuhay." Biglang tumayo si Marco mula sa kanyang upuan. Ang kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Napasinghap siya na para bang sinuntok sa sikmura. Ang hangin sa kanyang mamahaling opisina ay biglang naging napakabigat. Hindi. Hindi niya hahayaang maulit ang kasaysayan. Hindi sa kanyang pamamahala. Hindi sa kanyang eskwelahan. Ang malamig na CEO ay naglaho. Ang natira ay isang kapatid na puno ng pagsisisi. Isang lalaking binigyan ng pangalawang pagkakataon para itama ang isang pagkakamaling hindi niya nagawang itama noon. Mabilis niyang kinuha ang telepono. "Sandra," utos niya. Ang boses ay matigas na parang bakal. "Alamin mo ang lahat tungkol kay Adela Sandoval, her husband's business, her connections, everything. I want a full report in 1 hour." "Yes, sir. And one more thing. I-cancel mo ang lahat ng appointments ko sa Biyernes ng umaga." "Pero sir, you have a meeting with the board from—" "I said cancel them all." Ibinaba niya ang telepono. Muli niyang tiningnan ang screen kung saan naka-freeze ang imahe ng malungkot na mukha ni Leo. Lumapit siya rito at dahan-dahang idinampi ang kanyang daliri sa screen na para bang kaya niyang abutin ang bata sa kabilang mundo. Hindi na mauulit ito. Bulong niya sa sarili. Isang pangakong binitiwan hindi lang para kay Leo, kundi para na rin sa multo ng kanyang kahapon, Biyernes ng umaga. Ang araw ng kinatatakutang Father's Day event. Para kay Clara, ang pagsikat ng araw ay hindi nagdala ng liwanag, kundi ng anino ng kabiguan. Nasa maliit nilang sala si Leo, nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Nakabihis na ito ng school uniform, pero ang kanyang bag ay nanatiling nakasara sa isang sulok. Ayaw nitong pumasok. "Anak, kailangan nating umalis. Malilate na tayo," malumanay na sabi ni Clara na upo sa tabi niya. "Ayoko po," sagot ni Leo. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga tuhod. "Pag-aalis po tayo para na rin nating sinabi na okay lang na wala akong ama." Bawat salita ng bata ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Clara. Siya ang ina. Dapat ay kaya niyang protektahan ang kanyang anak. Dapat ay kaya niyang alisin ang sakit na nararamdaman nito. Pero wala siyang magawa. "Leo, pakiusap." Nagsimula ng mangilid ang luha sa kanyang mga mata. "Gagawan natin ang paraan. Sasabihin ko na lang sa teacher mo na may sakit ka. Pero pumasok ka na, please. Konkong ko siya, dedi kong. Konkong ko siya, dedi kong." Ang sigaw na yon, kahit mahina, ay sumira sa puso ni Clara. Napayuko na lang siya. Talunan. Ito na yata ang katapusan. Ang araw kung kailan susuko na lang sila
sa panghuhusga ng mundo. Sa gitna ng kanilang mabigat na katahimikan, isang katok sa pinto ang bumasag sa lahat. Nagkatinginan sila ni Leo. Sino naman ang bibisita sa kanila ng ganito kaaga? Nag-aalangang tumayo si Clara. Sandali lang anak. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at dahan-dahang binuksan ang pinto. Ang taong nakatayo sa labas ng kanilang pinto ay ang huling taong inaasahan niyang makita sa buong mundo. Nakatayo roon si Marco Imperial, hindi ang Marco Imperial na nakikita niya sa mga business magazines o sa malayo tuwing may okasyon sa kumpanya. Nakasuot ito ng isang mamahaling dark blue suit na bumagay sa matikas nitong tindig. Ang buhok nito ay maayos na nakasuklay at ang mga mata nito ay may isang intensidad na hindi mabasa ni Clara. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Mr. Imperial, nauutal ninyang sabi. Tumango si Marco, ang tingin ay lumipat mula kay Clara papunta sa batang si Leo na ngayon ay nakatayo na sa likod ng kanyang ina. Narinig ko na may isang matalinong binata dito na nangangailangan ng kasama papunta sa eskwelahan ngayon. Ang boses niya ay kalmado at malalim, ngunit para itong kulog sa pandinig ni Clara. Napaatras siya. Hinihila si Leo palayo. Naku sir, maraming salamat po sa pag-aalala ninyo. Pero hindi niyo po kailangang gawin to. Problema po namin to. Takot. Iyon ang unang naramdaman niya. Takot na muling mapalapit sa lalaking minsan nang sumira sa kanyang puso. Takot sa mga tanong. Takot sa mga posibleng mangyari. Pero hindi pinansin ni Marco ang kanyang pagtanggi. Sa halip, dahan-dahan itong lumuhod hanggang sa maging kapantay nito ang maliit na si Leo. Ang kilos na yon ay isang bagay na hindi kailanman inakala ni Clara na gagawin ng isang makapangyarihang CEO. Tumingin si Marco ng diretso sa mga mata ng bata. Maaring hindi mo ako tatay, malumanay niyang sabi. Pero pwede mo akong maging kaibigan. Gusto mo bang ipakita sa mga nang-aapi sa'yo na hindi ka nag-iisa? Nakita ni Clara ang pagbabago sa mukha ni Leo. Ang pagkalito, ang pag-aalinlangan, at pagkatapos, isang maliit na kislap ng pag-asa. Napatingin si Leo sa kanyang ina na para bang humihingi ng permiso. Hindi alam ni Clara ang gagawin. Ang isip niya ay sumisigaw ng, "Huwag!" Pero ang puso niya, nang makita ang pag-asa sa mga mata ng kanyang anak, ay bumubulong ng sige na. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Tanging ang tibok lang ng puso ni Clara ang kanyang naririnig. Sa wakas, dahan-dahang itinaas ni Leo ang kanyang maliit na kamay. Inabot niya ito kay Marco. Tinanggap ni Marco ang kamay ng bata at marahan itong pinisil. Let's go, champ. We don't want to be late. Tumayo si Marco, hawak pa rin ang kamay ni Leo. Tumingin siya kay Clara at sa mga mata nito, may nakita siyang isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang pangako? Isang babala? Hindi niya tiyak. Wala nang nagawa si Clara kundi ang sumunod. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak na naglalakad palayo, hawak ang kamay ng lalaking pinakamamahal niya at kasabay nito, ang lalaking pinakatataguan niya. Alam ni Clara na ang araw na ito ang babago sa lahat. Ang pagdating ng isang ordinaryong service van sa harapan ng Imperial Academy ay karaniwan lang. Ngunit nang bumukas ang pinto nito at ang unang bumaba ay si Marco Imperial na inaalalayan ng isang batang lalaki. Kasunod ang isang babaeng nakayuko na halatang isang kasambahay, ang buong paradahan ay parang isang pelikulang biglang pinindot ang pause button. Huminto ang mga usapan. Napalingon ang lahat ng mga mayayamang magulang, mga negosyante at mga socialite. Ang kanilang mga mata ay lumaki sa pagtataka. Si Marco Imperial, ang halos mitolohiyang CEO na bihirang makita sa publiko, ay naririto at hawak niya sa kamay ang anak ng kanilang tagalinis. Naramdaman ni Clara ang daan-daang matang nakatutok sa kanila. Gusto niyang magtago. Gusto niyang lamunin siya ng lupa.
Ngunit ang kamay ni Marco ay marahang humawak sa kanyang siko, isang maliit na gesture ng suporta na nagbigay sa kanya ng lakas para ituloy ang paglalakad. Si Leo naman, sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, ay naglakad ng may taas noo. Ang kamay na nakahawak sa kanya ay parang isang kalasag na pumoprotekta sa kanya mula sa lahat ng mapanghusgang tingin. Sa di kalayuan, nakatayo si Ginang Sandoval na panganga. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng pagmamalaki, ay napalitan ng gulat at pagkalito. Nang magtama ang mata nila ni Marco, isang malamig at matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ng CEO, sapat na para mapaatras siya ng isang hakbang. Ang bulong-bulungan ay parang apoy na kumalat sa buong auditorium. Si Mr. Imperial ba yan? Anak niya ba yung bata? Imposible! Kasama niya si Clara, yung tagalinis. Anong nangyayari? Hindi nila pinansin ang mga ito. Dinala ni Marco sina Clara at Leo sa mga upuang nakareserba para sa mga VIP sa unahan. Isang lugar kung saan hindi kailanman inakala ni Clara na mapupunta siya. Nagsimula ang programa. Isa-isang tinawag ang mga bata kasama ang kanilang mga ama para sa isang maikling presentasyon. Bawat isa ay puno ng pagmamahal at pagmamalaki. Habang papalapit ang pangalan ni Leo, papalakas naman ang kabog sa dibdib ni Clara. And now, let's call on, from grade 3, Leo Reyes. Huminga ng malalim si Marco. Tumingin siya kay Leo at ngumiti. Ready, champ? Tumango si Leo. Ang mga mata ay nagniningning. Sabay silang umakyat sa entablado. Si Clara ay naiwan sa upuan. Ang mga kamay ay magkadasal sa kanyang kandungan. Inabot ng MC ang mikropono kay Marco, ngunit umiling ito. Sa halip, lumuhod siyang muli para maging kapantay si Leo at ibinigay ang mikropono sa bata. Ikaw ang bida ngayon, bulong niya. Nanginginig na kinuha ni Leo ang mikropono. Tumingin siya sa daan-daang taong nanonood. Ako po si Leo, simula niya. Wala po akong tatay. Pero kasama ko po ngayon ang pinakamabait na tao na nakilala ko. Siya po ang nagturo sa akin ngayon na hindi mo kailangan ng kaparehong dugo para maging isang pamilya. May ilang pumalakpak, pero marami pa rin ang nagbubulungan. Pagkatapos magsalita ni Leo, tumayo si Marco at kinuha ang mikropono. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang malalim na boses ay umalingaw-ngaw sa buong auditorium. Ikinagagalak kong makasama ang napakatalinong batang ito ngayon. Tumingin siya sa audience at ang kanyang mga mata ay tila hinahanap si Ginang Sandoval. Sa isang eskwelahan na ipinangalan sa aking pamilya, naniniwala kami sa isang bagay. Ang kahusayan. Ngunit ang kahusayan ay hindi nasusukat sa yaman o sa pangalan. Nasusukat ito sa karakter. Huminto siya, hinahayaan ang bawat salita na bumaon. Ang isang bata ay hindi kailanman dapat makaramdam na siya ay mababa dahil sa kalagayan ng kanyang pamilya. Ang pagiging buo ng isang pamilya ay hindi nakikita sa papel o sa kung sino ang naririyan. Nakikita ito sa pagmamahalan at suporta. Ang kanyang mga salita ay direkta, matalim, at walang paligoy-ligoy. Isang sampal sa mukha ng lahat ng mapanghusga. Kaya sa araw na ito, hindi lang ako tumatayo dito bilang isang kaibigan ni Leo. Tumatayo ako dito para sa lahat ng batang nararamdaman na sila ay nag-iisa. Para sabihin sa kanila, hindi kayo nag-iisa at hindi namin kayo papabayaan. Pagkatapos noon, isang nakabibinging palakpakan ng pumuno sa auditorium, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa sinseridad. Bumaba sila ng entablado na parang mga bayani. Ngumiti si Leo sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, isang ngiting totoo at masaya. Habang papalapit sila sa kanilang upuan, biglang natapilok si Clara na nataranta pa rin sa mga nangyayari. Mabilis siyang inalalayan ni Marco
Hinawakan ng kanyang braso para hindi siya matumba. Okay ka lang? Tanong nito. Oo, sir. Salamat. Sa pag-aalalay ni Marco, ang kanyang mga mata ay napadako sa ibabang bahagi ng binti ni Clara. Sa may sakong nito, bahagyang nakalabas mula sa laylayan ng kanyang bestidang pangtrabaho ay isang peklat. Isang maliit, hugis crescent moon na peklat. Biglang may isang imahe na pumasok sa isip ni Marco. Isang imahe mula sa isang gabing matagal na niyang kinalimutan. Ang parehong peklat, sa parehong lugar, sa balat ng isang babaeng minsan niyang nakasama. Nabitawan niya si Clara. Napatitig siya sa peklat, pagkatapos ay sa mukha ni Clara, at pagkatapos ay sa batang si Leo na masayang nakangiti. 8 taon, isang paglisan na walang paalam, at isang peklat na hindi niya makalimutan. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Parang isang pelikulang biglang bumagal ang takbo. Para kay Marco, ang ingay ng auditorium, ang mga palakpakan, ang mga bulungan, lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang peklat sa binti ni Clara. Isang peklat, isang maliit na marka na nagbukas ng isang pinto sa kanyang alaala na matagal na niyang isinara. Naalala niya ang gabing iyon, ang dilim ng silid, ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, at ang babaeng mahiyain na kasama niya. Naalala niya ang pagdampi ng kanyang mga daliri sa balat nito at ang pagdaan sa maliit at kakaibang peklat na yon. Isang detalye na hindi niya alam kung bakit niya natandaan. Ngunit ngayon, biglang naging pinakaimportanteng bagay sa buong mundo. Sir, okay lang po kayo? Ang boses ni Clara ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Mabilis siyang umayos ng tayo. Pilit tinatago ang pagkabigla sa kanyang mukha. Yes, I'm fine, sagot niya. Pero ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa pagsusuri sa mukha ni Clara, na ngayon ay puno ng pag-aalala at kaunting takot. Natapos ang programa nang hindi na halos nagsasalita si Marco. Tahimik niyang hinatid pabalik sa staff house sina Clara at Leo. Sa loob ng sasakyan, ang tensyon ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Si Leo lang, na pagod ngunit masaya, ang walang kamalay-malay. Anak, magpasalamat ka kay Mr. Imperial, sabi ni Clara nang nasa tapat na sila ng kanilang bahay. Salamat po, Sir Marco. The best po kayo. Masayang sabi ni Leo. Ngumiti si Marco sa bata, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. You're welcome, champ. Nang makapasok na si Leo sa loob, naiwan silang dalawa ni Clara sa labas. Maraming salamat po talaga. Sir, hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Sinserong sabi ni Clara, na kayo ko. Clara, tawag ni Marco. Ang boses ay seryoso. Look at me. Nag-aalangang nag-angat ng tingin si Clara. Matagal ka na bang may peklat dyan sa binti mo? Diretsong tanong niya. Nakita ni Marco ang biglaang pagbabago sa ekspresyon ni Clara. Gulat, pagkatakot, at pagkatapos, mabilis na pagtatakip. Po? Oo sir. Bata pa po ako, nadapa. Mabilis nitong hinila pababa ang laylayan ng kanyang bestida. Masyadong mabilis ang kanyang reaksyon, masyadong depensibo. Kailan ka umalis sa dati mong trabaho dito sa Imperial Mansion? Tanong ulit ni Marco. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw. Mga 8 taon na po ang nakalipas, sir. Nag-resign po ako. 8 taon? Inulit ni Marco na parang nilalasap ang bawat salita. At si Leo. 8 taon na rin siya. Hindi ba? Namutla si Clara. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Doon na nakumpirma ni Marco ang kanyang hinala. Hindi pa ito isang katotohanan, ngunit isang posibilidad na napakalakas at nakakatakot. Hindi na siya nagtanong pa. Alam niyang wala siyang makukuhang sagot. Hindi sa ngayon. Sige na, pumasok ka na. Magpahinga na kayo. Sabi na lang niya
Bago tumalikod at bumalik sa sasakyan, habang papalayo ang sasakyan, si Clara ay naiwang nakatayo na parang isang estatwa. Ang puso ay kumakarera. Alam niyang nakita ni Marco. Alam niyang nagdududa na ito. Sa loob ng kanyang opisina, hindi mapakali si Marco. Pabalik-balik siya sa paglalakad. Ang kanyang isip ay isang magulong bagyo ng mga tanong at emosyon. Posible ba? Posible bang may isang anak siya na hindi niya alam sa loob ng 8 taon? Isang anak na araw-araw niyang nakakasalubong sa pasilyo ng sarili niyang eskwelahan. Ang galit ay nagsimulang umusbong. Galit kay Clara sa paglilihim nito. Pero kasabay ng galit ay isang emosyon na hindi niya inaasahan. Pag-asa. Ang pag-asang ang batang matalino at matapang na ipinagtanggol niya kanina ay maaaring sa kanya. Isang piraso ng kanyang sarili, isang legasya na mas totoo kaysa sa kahit anong gusali o kumpanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng pinagkakatiwalaan niyang pinuno ng kanyang security team, isang dating militar na sanay sa mga sensitibong operasyon. "Roman, may ipapagawa ako sa'yo," sabi ni Marco. Ang boses ay mababa at puno ng awtoridad. "I want you to investigate Clara Reyes's past. Everything. Discreetly. Walang dapat makaalam." "Masusunod, sir." "And one more thing." Huminto si Marco. Tila nag-aalangan. "I need a sample. Isang hibla ng buhok mula sa batang si Leo Reyes. Get it without anyone noticing. I need it for a DNA test." Sa kabilang dako ng syudad, sa isang marangyang bahay, si Ginang Sandoval ay naglalabas ng galit sa telepono. "Napahiya ako. Pinahiya ako ng Marco Imperial na yon sa harap ng lahat." Sigaw niya, para lang sa isang hamak na tagalinis at sa bastardo nitong anak. "Kalma lang, ma'am," sabi ng boses sa kabilang linya, isang pribadong investigador. "Anong kalma? Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa babaeng yan. Hanapin mo ang pinakamaruming baho ng kanyang nakaraan. Gusto kong sirain siya. Gusto kong pagsisihan niya ang araw na kinalaban niya ako." Isang bagong digmaan ang tahimik na nagsisimula. Isang digmaang hindi na lang tungkol sa pang-aapi sa eskwelahan, kundi tungkol sa mga lihim na maaaring sumira o bumuo ng isang pamilya. Ang tagumpay na naramdaman ni Clara pagkatapos ng Father's Day event ay panandalian lang. Sa isang iglap, nawala ito na parang bula, at ang pumalit ay isang malamig at nakakabinging katahimikan. Nagbago ang pakikitungo ni Marco sa kanya. Hindi na siya nito nginingitian. Ang dating suporta sa mga mata nito ay napalitan ng isang malamig na pader ng pagdududa. Tuwing magkakasalubong sila sa hallway ng eskwelahan o sa mansyon, tinititigan lang siya nito na para bang isa siyang problemang kailangan nitong solusyonan. Ang pagbabagong yon ay mas masakit pa kaysa sa hayagang pang-aapi ni Ginang Sandoval. Dahil ang katahimikan ni Marco ay nangangahulugang nag-iisa na naman siyang muli. Kasabay nito, isang bagong uri ng lason ang nagsimulang kumalat sa komunidad ng Imperial Corporation, mga bulong-bulungan. Nagsimula ito sa mga staff. "Narinig mo ba? Yung tagalinis daw si Clara, sinusubukan daw paikutin si Sir Marco. Kaya pala biglang naging ama-amahan ng anak niya. May plano pala." Kawawang Sir Marco, ginagamit lang. Ang mga bulungan ay umakyat mula sa mga staff, papunta sa mga office workers, hanggang sa umabot sa mga executive. Ang mga chismis ay walang pangalan, walang mukha, pero ang laso nito ay mabisa. Naramdaman ito ni Clara araw-araw. Ang mga dating nangumingiti sa kanya ay umiiwas na ng tingin. Ang mga dating bumabati ay nagkukunwaring hindi siya nakikita. Para siyang may nakakahawang sakit na iniiwasan ng lahat. Ang pinakamasakit ay nang minsang sinundo niya si Leo. Narinig niya ang dalawang ina na nag-uusap habang papalapit siya. Kawawa naman ang bata.
No? Ginagamit ng sariling ina para lang makapang-akit ng milyonaryo. Napatigil si Clara. Naramdaman niyang nanuyo ang kanyang lalamunan. Bago pa siya makalapit, mabilis na hinila ng mga ina ang kanilang mga anak palayo kay Leo. Lahat ay nawala. Ang kaunting respeto na nakuha niya. Ang sandaling kapayapaan para sa kanyang anak. Lahat ay binawi at mas masahol pa ang sitwasyon kaysa dati. Isang hapon, hindi na niya natiis. Pinuntahan niya si Marco sa opisina nito. Kung may isang taong kayang tumigil sa mga tsismis, iyon ay siya. Sir Marco, sabi niya pagkapasok sa malawak na opisina, ang boses ay nanginginig. Nag-angat ng tingin si Marco mula sa kanyang trabaho. Ang mukha nito ay walang emosyon. Clara, what do you want? Gusto ko pong makiusap. Yung mga tsismis po, naririnig niyo po ba? Nasasaktan na po ang anak ko. Sumandal si Marco sa kanyang upuan. Pinag-cruise ang mga braso. Anong gusto mong gawin ko? Magpatawag ako ng press conference para sabihing hindi totoo ang mga naririnig nila? Hindi po, sir. Pero ano, Clara? Tumigas ang boses ni Marco. Gusto mong protektahan ko kayo? Paano ko gagawin yon kung pati sa akin may inililihim ka? Napaatras si Clara. Ito na. Ang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Lumakad si Marco palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tatanungin kita ng isang beses lang at gusto ko ng tapat na sagot. Tinitigan niya si Clara ng diretso sa mga mata. Anak ko ba si Leo? Ang tanong ay parang isang bombang sumabog sa gitna nilang dalawa. Ang puso ni Clara ay gustong sumigaw ng "oh". Ang bawat himay ng kanyang pagkatao ay gustong aminin ang katotohanan. Pero nanaigang takot. Ang takot na kapag sinabi niya ang totoo, kukunin ni Marco si Leo mula sa kanya. Ang takot na ituturing lang siyang isang babaeng naghabol sa pera ng mga imperial. Ang takot na masisira ang buhay ng kanyang anak sa isang magulong mundo na hindi para sa kanila. At ang alaala ng narinig niyang usapan sa telepono, 8 taon na ang nakalipas. Ang arranged marriage, ang pagiging abala. Bumalik ito na parang isang sampal. Huminga siya ng malalim at mula sa kaibuturan ng kanyang takot, isang kasinungalingan ang lumabas. Hindi po. Ang dalawang salitang yon ay nagpabago sa lahat. Nakita ni Clara ang pagkawala ng kislap sa mga mata ni Marco. Ang kaunting pag-asa na nandoon kanina ay napalitan ng isang pinal na kabiguan. Tumango si Marco, isang mabagal at masakit na tango. Okay, kung yan ang sinabi mo. Tumalikod ito at bumalik sa kanyang mesa. Makaaalis ka na. Parang tinaboy. Lumabas si Clara ng opisina, nagulong-gulo ang isip. Sinabi niya ang kasinungalingan para protektahan ang kanyang anak. Pero ang pakiramdam niya ay mas lalo lang niya silang inilagay sa panganib. Pag-uwi niya sa kanyang kwarto, umiyak siya ng umiyak. Yakap-yakap ang isang lumang litrato ni Leo noong sanggol pa ito. Naramdaman niya ang bigat ng buong mundo. Nag-iisa siya. Itinakwil ng lipunan. At ngayon, itinakwil na rin ng lalaking nag-iisang pag-asa niya. Lahat ay nawala. Habang siya ay umiiyak, isang sobre ang idinulas sa ilalim ng kanyang pinto. Nagtataka. Pinulot niya ito. Galing sa opisina ng Imperial Corporation. Isang imbitasyon. You are cordially invited to the annual Imperial Foundation Gala. Sa ilalim ng nakaimprintang mga salita, may isang sulat kamay na mensahe sa isang maliit na piraso ng papel. Magpaganda ka para sa huling gabi mo. A.S. Adela Sandoval. Hindi ito isang imbitasyon, isa itong banta. Ang Grand Ballroom ng Imperial Hotel ay nagniningning na parang isang konstelasyon. Dito nagtipon ang pinakamayayamang tao sa Maynila. Mga may-ari ng kumpanya, politiko, at mga socialite, lahat nakasuot ng pinakamagaganda nilang kasuotan. Sa gitna ng lahat ng kinang at karangyaan,
pumasok si Clara. Nakasuot siya ng isang simpleng long dress na hiniram niya sa kanyang kaibigan. Hindi ito kasing mamahalin ng iba, ngunit ang ganda niya ay nagmula sa kanyang sinseridad at sa kalungkutan na dala ng kanyang mga mata. Napilitan siyang umattend. Alam niyang kung hindi siya pupunta, gagamitin ni Ginang Sandoval iyon laban sa kanya. Naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Hindi na ang mga tingin ng paghanga, kundi ang mga tingin ng pagdududa at pagkamuhi. Sa kabilang banda ng silid, nakita niya si Marco. Nakatayo ito sa tabi ng entablado, nakasuot ng tuxedo, at nagtatanggol ng isang seryosong usapan sa ilang executive. Malamig. Walang kaligayahan. Nagkatinginan sila. Isang mabilis na pagtingin, puno ng mga hindi nasabing salita. Sa mata ni Marco, nakita niya ang isang bakas ng sakit at pagtataka. Ang kanyang kasinungalingan ay nagdulot ng sakit. Hindi nagtagal, umakyat si Ginang Sandoval sa entablado. Sinamahan ng kanyang asawa. May hawak siyang mikropono at mukha itong masaya. Masyadong masaya. Magandang gabi sa inyong lahat. Masiglang bati ni Ginang Sandoval. Isang karangalan na maging bahagi ng mahalagang gabi na ito. At bilang isang miyembro ng komunidad, gusto ko ring magbigay ng konting. Huminto siya at tiningnan si Clara. Ang mga labi ay nakangisi. Entertainment. Nagsimula siyang magkwento ng isang parable, isang talinghaga. May isang magandang hardin daw na pag-aari ng isang makapangyarihang pamilya. Isang araw, may isang ahas na pumasok. Ang ahas ay nagpanggap na isang bulaklak na naghihintay lang ng tamang pagkakataon para maghasik ng lason. Ang mga tao ay tumatawa, ngunit ang mata ni Clara ay nanatili sa ginang. Alam niya na ang ahas na tinutukoy ay siya. Ang ahas, dahil alam niyang hindi siya tatanggapin, ay gumawa ng isang paraan para makapasok. Ginamit niya ang pinakamahina, ang pinaka-inosenteng bagay para lang makapasok at makapag-ugat sa hardin. Ang bulungan sa paligid ay nagsimulang lumakas. Lumingon ang mga tao, naghahanap sa taong tinutukoy. At ngayon, sabi ni Ginang Sandoval, ang kanyang boses ay naging matinis. Ang ahas ay narito, nakasuot ng mga damit na hindi sa kanya. Nag-aakalang makukuha niya ang lahat ng karangyaan sa pamamagitan ng isang patibong, sa pamamagitan ng isang tumuro siya ng diretso kay Clara. Isang batang ginagamit para lang makapaglagay ng kamay sa kayamanan ng imperial. Sa sandaling iyon, ang Grand Ballroom ay naging kasing tahimik ng isang sementeryo. Daang-daang mata ang nakatutok kay Clara. Ang pag-alinlangan, pagkamuhi at galit ay bumabalot sa kanya. Naramdaman niyang nanlalamig ang kanyang mga binti. Ang kanyang mundo ay umiikot. Napahiya siya. Sobrang napahiya. Nais niyang tumakbo. Nais niyang mawala. Nagsimulang ngumiti ng malaki si Ginang Sandoval. Handa na siyang bitawan ng huling nakamamatay na salita. Ang babaeng yan, si Clara Reyes, ay walang klang! Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Biglang namatay ang mikropono. Bumalik ang boses ni Marco, hindi galing sa entablado, kundi mula sa sound system. Ginang Sandoval, malamig na sabi ng boses ni Marco. Tama ka sa isang bagay. Nagulat ang ginang. Lumingon siya. Nakita niyang papalapit si Marco sa entablado, may hawak na telepono sa kamay. Tama ka na ang batang iyan ay ginamit para makapag-ugat ang isang tao sa pamilya imperial, ngunit hindi ang ina ang gumawa niyan. Tumigil si Marco sa harap ng entablado, tinitigan si Ginang Sandoval nang walang bahala. Ang bata ay ginamit upang ibalik ang isang bagay na matagal nang nawawala sa akin. Bago pa man makasagot si Ginang Sandoval, nagpatuloy si Marco. Ang kanyang boses ay mas malakas at may awtoridad. May isa akong balita para sa inyong lahat. Isang balita na katatanggap ko lang sa aking email. Isang resulta
na magpapabago sa lahat. May isa siyang itinuro at sa malaking screen sa likod ng entablado, biglang lumabas ang isang digital file, isang ulat. Isang ulat na may nakasulat na malalaking letra, DNA test results. Lahat ng tao sa silid ay nagsimulang magbulungan. Ngunit ang bulungan ay naging isang sigaw ng pagkabigla nang basahin ni Marco ng malakas ang huling bahagi ng ulat. Ang bastard na tinatawag ni Ginang Sandoval, si Leo Reyes, ay may 99.9% probability na anak ko. Siya ang aking dugo. Siya ay isang imperial. Si Ginang Sandoval ay tumayo, nanginginig, hindi makapagsalita. Tumalikod si Marco sa mga tao at tumingin kay Clara na nakatayo ng tulala. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng takot at kaligayahan. Ang katahimikan sa Grand Ballroom ay mas matindi pa kaysa kanina. Ang tanging maririnig ay ang kolektibong paghinga ng daan-daang taong saksi sa pinakamalaking revelasyon ng gabi. Ang mga salita ni Marco, siya ay isang imperial, ay nanatiling nakalutang sa hangin, mabigat at hindi maikakaila. Si Ginang Sandoval, na kanina lang ay nasa tuktok ng kanyang tagumpay, ay ngayon ay parang isang reynang natanggalan ng korona. Namumutla, nanginginig, at walang masabi. Hindi pa tapos si Marco. Tumingin siya muli kay Ginang Sandoval at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay walang bahid ng galit, kundi ng isang malamig at pinal na desisyon. Ang Imperial Foundation ay opisyal na binabawi ang lahat ng suporta sa anumang proyekto na may kinalaman sa pamilya Sandoval. Anunsyo niya, ang aming pundasyon ay binuo para tumulong sa mga nangangailangan, hindi para maging kasangkapan sa pang-aapi. Iyon na ang huling pako sa kabaong. Gumuho ang mundo ni Adela Sandoval. Napaluhod siya, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng kanyang pagkatalo. Ngunit hindi na siya pinansin ni Marco. Ang atensyon nito ay nasa iisang tao na lang. Dahan-dahan siyang bumaba ng entablado at lumakad palapit kay Clara. Bawat hakbang niya ay sinusundan ng tingin ng lahat. Para silang mga aktor sa isang entablado at ang buong mundo ang kanilang manonood. Nang nasa harap na niya si Clara, na patuloy pa rin sa pag-iyak, marahan niyang pinunasan ang mga luha nito gamit ang kanyang hinlalaki. Clara, malamig niyang sabi, ang boses ay para lang sa kanilang dalawa. Patawarin mo ako. Umiling si Clara. Ako po ang dapat humingi ng tawad. Nagsinungaling po ako. Naiintindihan ko kung bakit, sagot ni Marco. Natakot ka. At kasalanan ko rin iyon. Patawarin mo ako dahil nagduda ako sa'yo. Patawarin mo ako dahil hindi ako naging sapat na matapang para hanapin ka 8 taon na ang nakalipas. Patawarin mo ako dahil hindi ko man lang nalaman na mayroon pala tayong isang napakagaling na anak. Hinawakan niya ang 2 kamay ni Clara. Ang kasinungalingan mo ay hindi nagmula sa galit, kundi sa pagmamahal. Pagmamahal ng isang ina na gustong protektahan ang kanyang anak. At iyon ang bagay na pinakahinahangaan ko sa'yo. Sa harap ng daan-daang tao, sa gitna ng ballroom, dahan-dahang lumuhod si Marco Imperial sa isang tuhod. Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga manonood. Tumingala siya kay Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad, pagsisisi at isang bagong damdamin na ngayon lang niya naramdaman ng buo, pag-ibig. Hindi ko na maibabalik ang 8 taon na nasayang, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Pero maipapangako ko sa iyo ang habambuhay. Isang habambuhay na puno ng pagmamahal, respeto, at isang pamilyang buo. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. At sa loob ay isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante. Clara Reyes, bigyan mo ako ng pagkakataon na maging ama kay Leo at maging asawa sa'yo. Bigyan mo ako ng pagkakataon na buuin tayong muli. Will you marry me? Hindi na napigilan ni Clara ang kanyang hikbi.
Ngunit ngayon, ito ay mga hikbi ng kaligayahan. Sa gitna ng kanyang mga luha, tumango siya. Oo, bulong niya. Oo, Marco, papakasalan na kita. Isinuot ni Marco ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. At sa unang pagkakataon, isang nakabibinging palakpakan, hindi ng pagdududa, kundi ng tunay na paghanga. Ang pumuno sa buong silid. Makalipas ang ilang linggo, ang hangin sa parke ay sariwa. Ang sinag ng hapon ay ginintuan. Naglalakad sina Marco at Clara, magkahawak kamay. Sa unahan nila, masayang tumatakbo si Leo habang pinalilipad ang isang saranggola. Ang tawa niya ay malaya at masaya. Isang tunog na matagal nang hindi naririnig ni Clara. Wala nang bumubulong. Wala nang mapanghusgang tingin. Tingnan mo, Itay! Ang taas na! Sigaw ni Leo, lumingon kay Marco. Ang salitang Itay ay musika sa pandinig ni Marco. Ngumiti siya. Ang galing mo, anak! Lumapit si Clara kay Marco at isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Salamat, bulong niya. Para saan? Tanong ni Marco. Para sa lahat. Para sa pagbibigay sa amin ng isang bagong simula. Hinalikan ni Marco ang tuktok ng kanyang ulo. Hindi ako ang nagbigay sa atin nito, Clara. Tayong tatlo. Tayong tatlo ang bumuo nito. Pinanood nila si Leo na tumatakbo sa malawak na damuhan. Ang saranggola ay sumasayaw sa hangin. Isang larawan ng isang pamilyang sinubok ng panahon, sinira ng mga lihim, ngunit muling binuo ng katotohanan at pag-ibig. Mahal kita, sabi ni Marco. Mahal din kita, sagot ni Clara. Tinawag nila si Leo at sabay-sabay silang naglakad sa ilalim ng papalubog na araw. Hawak ni Marco ang isang kamay ni Leo at si Clara naman sa kabila. Tatlong anino na ngayon ay iisa na. Umuwi na tayo, sabi ni Marco. At sa unang pagkakataon, ang salitang uwi ay hindi na lang tumutukoy sa isang bahay. Ito ay tumutukoy sa kanila. Sa wakas, natagpuan na nila ang kanilang tahanan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Clara, Marco, at ng kanilang munting anghel na si Leo. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang bawat kabanata ng kanilang paglalakbay ay isinulat ng may pag-aalala, pag-asa at pagmamahal, at sana ay naramdaman ninyo ang bawat tibok ng puso na inalay ko sa kwentong ito. Ang pagsulat sa buhay ni na Clara at Marco ay isang paalala sa akin na ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging perpekto. Ito ay may mga sugat, may mga lihim, at may mga panahong susubukin tayo ng tadhana. Ngunit sa huli, ang pag-ibig na nagmumula sa katotohanan, pagpapatawad, at tapang na harapin ang anumang pagsubok ay siyang mananaig. Sana ang kwento nila ay mag-iwan sa atin ng isang mahalagang aral na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang nakaraan o sa husga ng iba, kundi sa lakas ng kanyang puso at sa pagmamahal na kaya niyang ibigay. Naway magsilbi itong inspirasyon na sa kabila ng lahat ng sakit at pagsubok, laging may pag-asang naghihintay para sa isang bagong simula. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? I-comment sa ibaba at sabay-sabay nating balikan ang mga tagpong nagpaiyak at nagpakilig sa atin.